Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 311 hanggang 17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sumangayon si Francis nang walang pag-aalinlangan. Sa Canopy Great Country, wala siyang matitirahan at walang matuluyan. Sa ngayon, para siyang isang damong walang ugat na lumulutang ng walang patutunguhan. Mula pa noong Alliance Banquet, narating na ni Francis ang labangan ng kanyang buhay. Matapos makapasok sa dakilang bansa, siya ay binigyan ng warrant ng mga pangunahing puwersa. Samantalang ang Iron Blood Religion ay humanga kay Francis at tinulungan siya. Kahit na ito ay isang masamang puwersa, hindi sila tatanggihan ni Francis. Matapos makaranas ng napakaraming hangin at ulan, wala na siyang malinaw na ideya ng matuwid o masama. Higit pa rito, si Francis ay may hiling pa rin sa kaibuturan ng kanyang puso at iyon ay ang bumalik sa 13 bansa kapag mayroon na siyang sapat na lakas at kapangyarihan. Francis, ang dahilan kung bakit kita hinangaan noon ay dahil sa bloodline mo. Ngunit pagkatapos mong tumakas mula sa kasal sa Flooding Lake City at lumaban sa Watermoon Treasury, pagkatapos ay kinidnap si Empress Queen habang umaatres nang hindi nasaktan, binigyan ko ang iyong talento, potensyal at tapang ng mas mataas na ranggo. Ang kulay dugong buhok na si Timur ay may malalim na ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang gumalaw ang puso ni Francis, hindi niya akalain na lahat ng kilos niya ay hindi makatakas sa mga mata ng bakal na Blood Religion. Ang pagtakas sa kasal at pagkidnap sa Empress ay parehong nakakagulat na bagay, ngunit ang Watermoon Treasury ay malayo at hindi pa ito nangyari noon pa. Kung nahanap ng Iron Blood Religion ang katotohanan ng napakabilis, ang puwersa nito ay hindi dapat maliitin. Talagang mayroon akong malaking kapalaran para sa iyo na maaari mong subukan pagkatapos na pumasok sa relihiyong dugo ng bakal. Tumigil si Timur. Malaking kapalaran. Si Francis ay sobrang sensitibo sa mga salitang ito. Ito ay tiyak na ang kapalaran tulad ng Watermoon Treasury ay hindi itinuturing na malaki. Sa Watermoon for Treasures, ang tanging maaaring pumasok sa kanyang mata ay ang 3-flowered treasured lotus, ngunit maaaring hindi niya ito gamitin. Ito ang pinakadakilang Scared True Dragon Gathering ng Green Flower Continent. Bawat kababalaghan na lalahok ay mamumuno sa kapalaran ng mga henyo at bawat isa sa kanila ay mga anak ng langit. Buod ni Timur. Natatakot na True Dragon Gathering. Narinig ito ni Francis sa mga sinaunang talaan, ngunit hindi niya akalain na narito ang tunay na pinagmulan. Ang 13 bansa ay masyadong malayo at hindi alam na ito ay karaniwan. Ang Sacred True Dragon Gathering ay ang yugto ng kontinente at ang mga mata ng buong kontinente ay titipunin doon. Para sa karamihan ng mga henyo, mamamatay sila ng walang pagsisisi kung makakasali sila. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay wala man lang karapatang lumahok. Napabuntong hininga si Timur. Kinagat ni Francis ang kanyang dila. Gaano karaming mga henyo ang magkakaroon sa kontinenteng ito? Ayon kay Empress Queen, ang Cloud Country, na siyang tinubo ang bayan ni Francis, ay isang tiwangwang na nayon. Sa itaas ng mga nayon ay mga lungsod, kabisera at bansa. Isang nayon lang ang nakagawa ng Francis, Wuheng, Balmond, Vanji, Clint at Angelica. Ilan sa mga henyo na tulad nila ang magkakaroon sa buong kontinente. At ilan ang magiging mas malakas. Sa pag-iisip hanggang dito, hindi napigilan ni Francis ang kanyang pananabik at nagsimulang kumulo ang dugo sa loob niya. Nakita ni Timur ang pagbabago ng ugali ni Francis at ngumiti, kapag ang biyayang hatid ng mga henyo sa Sacred True Dragon Gathering ay magkakasama-sama, may pagkakataon na ito ay kumonekta sa mga mana sa labas ng mga lugar. Halimbawa, ang Heaven's Legacy Inheritance, Seven Sword Inheritance. Siyempre, ang mga pamana ng langit ay bihirang lilito sa bawat libong pamana. Taon na 1% pagkakataon sa pamamagitan ng Sacred True Dragon Gathering, mayroon ding mga pagkakataong makakonekta sa iba pang mga pamana ng iba't ibang kaliskis. Naunawaan ni Francis kung bakit aakitin ng Sacred True Dragon Gathering ang buong kontinente, kung saan kahit ang 10 dakilang puwersa, dakilang bansa at malalaking sekta ay magpapadala lahat ng kanilang mga kahanga-hanga. Kung ang isa ay makakasali sa Sacred True Dragon Gathering, nangangahulugan ito na makakalaban nila ang mga henyo mula sa ibang mga kontinente.
Magkakaroon ba ng anumang pagkakataon na makakita ng mga henyo mula sa 13 bansa o sa Iron Dragon Strong Country sa Sacred True Dragon Gathering? Biglang naisip ni Francis. Ayon sa Loika, ang mga pagkakataon ay hindi mataas at ang Iron Dragon Strong Country ay may mas mataas na pagkakataon, ngunit kung iisipin ngayon, ang 13 bansa ay maaaring masakop na ng Iron Dragon Strong Country. Hindi alam ni Francis na kung ang unang elder ay may ilang koneksyon, ang mga eksperto mula sa iba pang mga angkan ay magkakaroon din ng mga koneksyon. Deputy Patriarch, pinaplano mo bang hayaan akong lumahok sa Sacred True Dragon Gathering? Hindi mapigilan ni Francis ang pananabik sa kanyang puso. Ang makipaglaban sa mga henyo mula sa buong kontinente at magkaroon ng pagkakataong makapasok sa mga mana ay isang bagay na nagkakahalaga ng paghihintay. Hehe, Francis, masyado kang mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Oo, ang iyong bloodline, potensyal at katapangan ay perpekto lahat, ngunit sa iyong kasalukuyang antas, napakagandang maabot mo ang pinakamataas na 1,000. Kung hindi mo maabot ang pinakamataas na daan, wala kang halaga sa Iron Blood Religion. Ang lalaking kulay dugo ang buhok ay nagpahayag ng pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Naguguluhan si Francis, wala man lang siyang karapatang lumahok. Naninirahan ka noon sa isang malayong nayon at masyadong minamaliit ang pinakamataas na mga henyo. Sa 10 malalaking paksayon, ang maliit na bilang ng mga core na disipulo ay nakarating na sa True Spirit Realm sa iyong edad at ito ay hindi isang bagay na bihira. Ang ilan sa mga halimaw ay umabot pa sa True Mystic rank at ang kanilang mga masters ay sovereign sa Origin Core Realm. Ang mga salita ni Timor ay tumama kay Francis. Ang mga talento ng mga napakahusay na henyo ay tiyak na nalampasan ang 13 bansa at maaaring may kumpara kay Angelica. Ang mga mapagkukunan sa Canopy Great Country ay lumampas din sa 13 bansa at ang 10 dakilang puwersa ay kalahating antas na mas mataas kaysa sa Imperial at Iron Blood Religion. Sinira pa ng 10 dakilang puwersang ito ang Scarlet Moon Religion. Higit pa rito, ang isang maliit na bilang ng mga henyong ito ay mga disipulo ng mga soberano. Talent, resources, master, competition. Ang kanilang kapanganakan at kapaligiran ay parehong nalampasan si Francis. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang kumpiyansa ni Francis sa wakas ay nagsimulang kontrolin ang sarili. Bagaman maaari mong hamanin ang mga nasa True Human rank kapag ikaw ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at manalo, mayroon ding mga pangyayari na manalo sa mga laban-laban sa mas matataas na kalaban sa cultivation sa Sacred True Dragon Gathering. Halimbawa, ang Sword Saint Yekoxi mula sa ilang daang taon na ang nakalipas ay nauna sa pamamagitan ng pagtalo sa isang True Mystic rank sa huling yugto, habang nasa unang yugto ng pag-abot sa True of Fae. Lalong lumaki ang ngiti ni Timor. Sa katotohanan, maaaring makapasok si Francis sa Sacred True Dragon Gathering gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ngunit hindi siya makakakuha ng magandang ranggo. Sinadya niyang sinanay si Francis para bigyan siya ng higit pang pressure. Ang Sacred True Dragon Gathering ay gaganapin sa loob ng kalahating taon at ang Iron Blood Religion ay maraming mapagpipilian. Kung maaabot mo ang True Spirit Realm sa susunod na kalahating taon, hindi dapat magkaroon ng malaking problema upang makilahok sa Sacred True Dragon Gathering. Sabi ni Timor. Naiintindihan ko. Sa normal na mga kalagayan sa kasalukuyang cultivation ni Francis, ang pag-asa na maabot ang True Spirit Realm sa loob ng kalahating taon ay hindi mataas. Ngunit mataas ang antas ng enerhiya sa pag-iisip ni Francis at nasa kanya ang Water Moon Pirate Source of True Spirit. Nararamdaman ni Timor ang kasalukuyang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Francis, ngunit hindi niya makita ang pinagmumula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate dahil ito ay nakatago sa pamamagitan ng isang lihim na pamamaraan mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Mula sa pananaw ni Timor, si Francis ay mayroon lamang 30 hanggang 40% na pagkakataon na maabot ang True Spirit Realm sa loob ng kalahating taon, ngunit medyo may tiwala si Francis. Ang Golden Spear Blood Dragon Sedan ay lumipad sa himpapawid at dumating sa lambak pagkatapos ng ilang libong milya. Ang Golden Spear Blood Dragon Sedan ay may kapangyarihang lumipad mismo. Ang 4 na sedan carrier ay mga taga-suporta lamang na nag-aalaga ng maliliit na bagay para sa Deputy Patriarch. Ang lambak na ito ay protektado ng isang malaking hanay na ang sukat ay 10 beses na mas mataas kaysa sa Broken Moon Clan.
Sa loob ng lambak ay may isang malaking palasyo na itinayo sa pagitan ng isang lambak at yungib. Ito ang punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Bagamat hindi ito kasing laki ng kapital, ang depensa nito ay napakalakas. Pagbati Deputy Patriarch. Ang mga miyembro ng Iron Blood Religion, mula sa Ascended Realm Cultivator hanggang sa True Spirit Realm Cultivator ay yumuko lahat habang bumababa ang Golden Spear Blood Dragon Sedan. Lumabas si Francis kasama ang lalaking kulay dugo ang buhok at itinaas ang mga mata ng hindi mabilang na tao. Sino ang brat na ito na maaaring umupo sa Golden Spear Blood Dragon Sedan kasama ang Deputy Patriarch? Lihim na nagulat ang mga miyembro ng Iron Blood Religion. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha sa paggawa ng tsaa mamaya. Ang lalaking kulay dugo ang buhok at si Francis ay pumasok sa isang engranding bulwagan. Nagtipon si Timor ng isang pagpupulong kung saan dinaluhan ng ilang elder at isang protector. Kilala ni Francis ang isa sa kanila, isang kulubot na nakadamit na elder. Ang Iron Blood Religion Protector ang nagbigay babala sa kanya noong kakapasok lang niya sa kapital. Ito ang kabataang kaka-hostage kay Empress Queen sa kapital. Ipinakilala ang Deputy Patriarch na may kulay dugo na buhok. Ang mga upper echelon ng Iron Blood Religion ay lahat ay nasa True Mystic rank at ang ilan ay nasa tuktok pa ng True Mystic rank. Ang isa sa mga elder ay isang babaeng may puting buhok na siyang Regulations Elder at ang kanyang cultivation ay umabot sa True Lord rank. Ang kanyang katayuan ay mas mababa lamang sa Deputy Patriarch. Pagkatapos ng pagpapakilalang ito, nakilala ni Francis ang ilan sa mga nakatataas na echelon. Siyempre, ang Iron Blood Religion ay may spaced out, kaya ang mga taong naruroon ay hindi lahat ng nasa itaas na echelon, ngunit kahit noon pa man, sapat na ito para mapatigil si Francis sa kanyang dila. Kahit na pagsamahin mo ang lahat ng 13 bansa at 2 malakas na bansa, malamang na hindi sila ang katugma ng Iron Blood Religion. Naisip ni Francis sa kanyang puso. Patriarch, gusto mo siyang i-promote bilang isang chapter leader. Hindi ito isang maliit na problema. Karamihan sa mga contestant para sa isang chapter leader ay nasa True Mystic rank o Strong Peak True Human ranks. Ang isang kabataang kasing edad niya na walang sapat na cultivation ay malamang na mahihirapang kontrolin ang isang buong lugar. Tanong ng babaeng may puting buhok na Regulations Elder. Ayon sa alam ni Francis, si Timor ay ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Sa totoo lang, hindi siya gaanong naiiba sa tunay na Patriarch dahil walang nakakaalam kung ang tunay na Patriarch ay buhay o patay na. May mga bali-balita pa na nakatulog siya ng mahimbing. Sa kabuuan, maaaring baliwalain ang pag-iral ng tunay na Patriarch. Sumangayon naman ang ibang mga tao. Napakahalaga ng isang pinuno ng chapter sa relihiyong dugo ng bakal. Maaari nilang hawakan ang kuta sa isang lugar at maihahambing sa isang marquee sa Imperial. Ang aking desisyon ay pinal. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng Deputy Patriarch na kulay dugo ang buhok at hindi man lang siya nagpaalam. Nagbigay siya ng pakiramdam na hawak niya ang lahat ng kapangyarihan at desisyon. 312. Ang aking desisyon ay pinal. Umalangaw-ngaw ang engranding boses sa buong bulwagan. Ang maputing buhok na Regulations Elder at ang kumpanya ay medyo nagulat sa desisyon ng Deputy Patriarch. Kadalasan, pinag-iisipan ito ng Deputy Patriarch sa mga elder at protectors. Ang mga mataas na echelon ay lubos na gumagalang sa Deputy Patriarch na ito na may kulay na dugong buhok. Gayunpaman, kung minsan ang Deputy Patriarch ay dadaan sa mga desisyon na ginawa niya ng mag-isa at ang resulta ay magpapatunay na siya ay tama lalo na kung ito ay isinasaalang-alang ang mga tao. Ang Deputy Patriarch na may kulay dugo na buhok ay may magandang mata sa pagpuna sa mga tao, ngunit sa pagkakataong ito ay nagkatinginan ang lahat. Wala pang ganyang kabataang chapter leader sa Iron Blood Religion. Si Francis ay 16 hanggang 17 taong gulang pa lamang at hindi man lang itinuturing na nasa hustong gulang sa ilang lugar. Napaisip ang kulubot na protector. Dahil siya ang nagbigay ng babala kay Francis noon sa kabisera, alam niya ang tungkol sa kasaysayan ng kabataang ito. Maging siya ay kinu-question ang pagsasaayos ng Deputy Patriarch, ngunit dahil ang Deputy Patriarch ang gumawa ng desisyong ito, hindi ito maaaring labanan ng grupo ng mga tao. Tulad nito, si Francis ang naging pinakabatang chapter leader sa kasaysayan ng Iron Blood Religion.
Napabuntong hininga ang mga upper echelon at na-curious. Deputy Patriarch, aling chapter ang inaayos mong pamunuan ni Francis? Ang puting regulations elder ay hindi sumang-ayon at sa halip ay binago ang paksa. Aling chapter ang walang mga pinuno ngayon? Casual na tanong ni Timor. Ang Thousand Water chapter at Everlasting Sky chapter, parehong walang chapter leaders. Sa kanilang dalawa, ang Thousand Water chapter ay mas malapit at ang dalawang tenyente ay napakalakas at ang chapter leader ay hindi pa nakakapagdesisyon. Ang Everlasting Sky chapter ay mas malayo at ang matandang chapter leader ay katatapos lang ng kanyang buhay. Sabi ng babaeng may puting buhok. Ayusin si Francis na mamuno sa Thousand Water chapter. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Timor. Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ng matataas na echelon. Ang Thousand Water chapter ay mas malapit sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion at ginagawa ito ng Deputy Patriarch para tulungan si Francis. Gayunpaman, ang dalawang tinyente ng Thousand Water chapter, sina Sandro at Mariel, ay hindi tipong magpipigil. Napakalakas nila at pinagmamasdan ang posisyon ng chapter leader. Ito ay lalo na para kay Sandro na ngayon ay hindi mapigilan. Sa pag-iisip hanggang dito, ngumiti ang babaeng may puting buhok. Ang Thousand Water chapter ay bahagyang mas malapit sa capital, ibig sabihin ay mas maraming tao at mas nakakaakit kaysa sa mga malayong lugar. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang kompetisyon sa loob ng Thousand Water chapter ay malaki at ang mga paksayo na kasangkot ay komplikado. Mukhang hindi gaanong nag-isip si Timor at agad niyang itinaguyod si Francis na maging Thousand Water chapter leader. Manatili ka sa punong tanggapan ng kalahating buwan. Bibigyan kita ng isang katulong na makakasama mo. Sinabi ni Timor kay Francis. Tumango si Francis sa kanyang ulo pagkatapos ay kinuha ang kanyang chapter leader token at mga item habang siya ay mananatili pansamantala sa punong tanggapan. Mahirap para sa brat na ito na kontrolin ang Thousand Water chapter gamit ang kanyang kasalukuyang lakas at karanasan. Sa Sandro at Chenmeng at sa kanilang mga ugali, tiyak na hindi nila susundin ang isang bata at mahinang chapter leader. Pinalis ng mga matataas na echelon sa loob ng bulwagan si Francis sa kanilang mga mata at mapaglarong ngiti. Nakita na nila ang tanawin na tiyak na hindi magtatagal si Francis sa pagiging Thousand Water chapter leader. Susunod, tatalakayin natin ang tungkol sa pag-unlad ng Scared True Dragon Gathering. Iniba ni Timor ang usapan. Sa loob ng Iron Blood Religion, sa isang mapayapang bulwagan na may mga perlas sa kisame at dingding. Bilang isang chapter leader, si Francis ay technically isang upper echelon ng Iron Blood Religion, kaya ang kanyang pagtrato ay mas mahusay kaysa sa karaniwan. Naka-cross-legged siya at pinagsanib ang kanyang kamalayan sa ikalawang palapag ng kanyang lightning inheritance. Bumalik sa Flooding Lake, sinubukan ni City Francis na pumasok sa ikalawang palapag ng lightning inheritance. Ang kinakailangan para makapasok sa ikalawang palapag ay ang cultivation sa true human rank, ngunit dahil mataas ang mental energy level ni Francis at ang kanyang God spiritual eye ay nagbigay sa kanya ng mga kakayahang matuto ng mabilis, naiintindihan niya ito noon ngunit mas mahirap lang. At ngayon, pagkatapos matulog ng mahimbing ang spiritual eye ni Francis at ang kanyang cultivation ay umabot sa kalahating hakbang na true spirit realm, mas madali para sa kanya na maunawaan. Sa kanyang isip, ang pagpapakita ng lightning inheritance ay mas tumpak at pinalaki. Mula sa isang engrandi hanggang sa maliit na tanawin, nakikita niya ang pinagmula ng lahat ng bagay. Ito ang talento ni Francis. Ang sukat ng kanyang kaliwang mata ay nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang paggamit ng mga kasanayan. Namulaklak ang mga bulaklak ng kidlat at naglaho sa sukat ng kaliwang mata niya. Nakatagpo si Francis ng ilang mapanlinlang na tanong habang nauunawaan. Ang isa sa kanila ay ang kapangyarihan ng kidlat ay napakahina sa Heaven Earth Yuan Chi maliban kung ang panahon ay mabagyo. Ang ilang mga pag-atake mula sa True Spirit Realm ay magiging mas malakas sa halip na hamina pagkatapos umalis sa kanilang katawan. Ito ay dahil sa pagsasama ng Heaven Earth Yuan Chi. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, tanging ang mga nasa True Lord rank lang ang maaaring pagsamahin ang kanilang Chi of True Spirit sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang mga nasa True Human rank ay makaka-absorb lang hanggang sa isang limitasyon ngunit hindi ito sapat para tunay na pagsamahin sila.
Mukhang ang bottleneck ko ay dahil sa restricted cultivation ko. Naunawaan ni Francis ang problema. Kapag ang lahat ng kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay na-convert sa chi ng True Spirit, ang elemento ng kidlat sa loob ng kanyang katawan ay makikipag-ugnayan sa Heaven Earth Yuan Chi sa labas. Sabi lang, isa lang ang problema at iyon ay ang makalusot sa True Spirit Realm. Hanggat naabot niya ang True Spirit Realm, makakakuha si Francis ng mga insight mula sa ikalawang palapag ng Lightning Inheritance. Sa pag-iisip hanggang dito, nakatuon lamang si Francis sa cultivation at inayos ang mga item na nakuha niya mula sa Water Moon Treasury at Rising Dragon Auction. Weng! Ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ni Francis ay nagsimulang umikot at ang mga kaluskos ng kidlat ay pumaligid sa kanyang katawan. Ang mga lumalapit ay magyayelo dahil sa tamaan ng kidlat. Matapos ang aking chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay umabot sa 60%, mas mabagal ang pag-convert nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Ang anumang bagay na mas malapit sa limitasyon ay magiging mas mahirap. Siyempre, sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang mga nakapag-convert ng 60% ng kanilang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay maaaring subukang makapasok sa True Spirit Realm, ngunit ang pagkakataong magtagumpay ay hindi mataas. Inilabas ni Francis ang kanyang sentido at ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay lalabas sa kanyang ulo upang maramdaman ang hindi mabilang na Heaven Earth Yuan Chi sa hangin. Kasama sa Heaven Earth Yuan Chi ang bawat elemento. Nagkaroon ng kidlat, hangin, apoy. Ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Francis ay maihahambing sa true human rank at sa kanyang makapangyarihang pinagmumula ng mental energy mula sa kanyang God spiritual eye, siya ay may mas malaking kalamangan kaysa sa karamihan ng mga tao dahil nararamdaman niya ang Heaven Earth Yuan Chi. Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang pagsirit ng lakas ng kidlat. Ang unang hakbang. Ang chi ni Francis ng kalahating hakbang na True Spirit ay nakipag-ugnayan sa kidlat sa Heaven Earth Yuan Chi at nilinis ang kanyang True Force. Ang mga nasa Ascended Realm ay maaaring gawin ito ngunit bahagya lamang. Ang pangalawang hakbang. Maabot ang malapit na pagkakaugnay sa kapangyarihan ng kidlat sa loob ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang hakbang na ito ay maaari lamang gawin ng mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang ilang mga kasanayan at diskarte ay nagpapatuloy sa isang estado ng mental na enerhiya at sa pamamagitan ng pag-abot ng malapit na pagkakaugnay sa Heaven Earth Yuan Chi, maaari silang maglabas ng malakas na lakas. Kung mas mataas ang antas ng kasanayan, mas malapit ang pagkakaugnay na maaabot ng isa. Kung mas mataas ang affinity, mas naa-absorb ng isa ang chi ng True Spirit. Tumango si Francis. Sa pamamagitan ng kanyang pandama, mas naunawaan niya ang tungkol sa True Spirit Realm. Kasabay nito ay naging malinaw ang mga bagay na hindi niya naiintindihan sa Origin Core Ruins. Sa paglipas ng panahon, ang kaugnayan ni Francis sa kidlat sa hangin ay naging mas mataas. Makalipas ang 3 araw, ang ilang kidlat sa hangin ay nasisipsip sa kanyang katawan. Dahil ang kanyang mental energy level ay sapat na mataas at nasa kanya ang kanyang God Spirit Eye, si Francis ay maaaring humila ng higit at higit pang pag-iilaw kay Yuan Chi. Sa ikalimang araw, umalangaw-ngaw ang tunog ng kulog mula sa itaas ng bulwagan ni Francis. Malalaman ng mga may mataas na cultivation na ang kidlat na Yuan Chi dito ay masiksik kaysa sa ibang mga lugar. Ang Heaven Earth Yuan Chi ay ang mga bloke ng gusali ng universo. Ang mga tao ay isang atom at kapag nakakuha sila ng sapat na Heaven Earth Yuan Chi na may mataas na kalidad at dami, mas makokontrol nila ang higit na kapangyarihan. Kapag ang paglilinang ng isang tao ay sapat na mataas, kahit isang atom ay maaaring maging isang soberano na namuno sa mga nabubuhay. Sa ilalim ng kidlat na pagtitipon, ang mga insight ni Francis ay naging mas malalim at nadagdagan din nito ang kanyang mental energy. Sa ika-10 araw, maaaring makuha ni Francis ang kidlat na si Yuan Chi habang nais niyang linisin ang kanyang kaluluwa at True Force. Sa puntong ito, ang True Spirit Realm ay wala ng saradong pinto. Ang kailangan lang niya ay oras. Ang aking chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay umabot na sa 80 hanggang 70%. Ang pinakamahalagang bagay ay na-double ang dami ng True Force sa loob ng aking katawan.
Napangiti si Francis nang imulat niya ang kanyang mga mata. Sa ngayon, isang hakbang na lang ang layo niya sa huling hakbang upang mabuo ang kanyang source of true spirit sa loob ng kanyang dantian. Hanggat nagtagumpay siya, magiging eksperto siya sa true spirit realm. Bukod doon, hindi siya gaanong naiiba sa mga nasa true spirit realm. Matapos maabot ang hakbang na ito, naramdaman ni Francis na para siyang isda sa tubig nang nililinang ang ikalawang palapag ng Lightning Inheritance. Dahil sa kanyang malapit na pagkakaugnay sa kidlat na si Yuan Chi, maaari pa niyang makuha ang kidlat na si Yuan Chi sa hangin. Shoo! Itinaas ni Francis ang kanyang kamay at isang kadena ng kidlat ang lumabas at nabuo ang isang ahas ng kidlat na kalahating yarda ang haba. Sa ilang paghinga, hindi ito naglaho bagkus ay mas lumakas. Kung wala ang suporta ng True Force, nagawa pa rin siyang balutin ng kidlat na ahas ng 3 beses. Ito ay dahil kapag ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay ipinadala, si Francis ay maaari ding makunan at makihalubilo sa kidlat na si Yuan Chi sa labas. Tulad nito, sa wakas ay pumasok si Francis sa pintuan ng ikalawang palapag ng Lightning Inheritance. Pagkatapos nito, nagsimula siyang makakuha ng mga pananaw sa mga kasanayan sa paggalaw, pagkakasala, pagtatanggol at ilang makapangyarihang mga diskarte sa lihim. Talim ng kidlat. Itinaas ni Francis ang kanyang kamay at sa kaluskos ng kulog, isang matalim na talim na gawa sa kidlat ang lumitaw. Ito ay kumikinang at kuminang ng totoo. Bago ito, nakakagawa na si Francis ng kidlat ngunit ito ay 3 talampakan lamang ang haba at sobrang krudo. Hindi lang iyon, marami rin itong nasayang na True Force. Ngayon ang talim ng kidlat ay isang talim na naglalaman ng isang mapang wasak na talas. Wow! Ang talim ng kidlat ay kumislap at ang isang high-grade mortal tier na sandata sa tabi ni Francis ay nahati sa 2 na may itim na usok na bumubuhos dito. Nakakatakot na pagkakasala. Siguradong mabubuksan nito ang defensive chi ng True Force mula sa mga normal na eksperto sa True Human rank. Tuwang-tuwa si Francis. 313. Makalipas ang ilang araw. Isang lalaki at isang babae ang magkasamang nakaupo sa isang 3 kulay na lotes. Ang lalaki ay nakasuot ng asul at puting Heaven Luo Mystic Cloak at ang kanyang buhok ay asul. Ice blue ang kaliwang mata niya at malamig ang ekspresyon niya habang naka-cross-legged. Katabi niya ang isang babaeng nakasuot ng pink na parang nasa edad 20. Ang babaeng ito na nakasuot ng pink ay pinangalan ng Darcy at siya ang katulong na ipinadala ni Timur kay Francis. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa True Human rank. Ayon kay Timur, si Darcy ay ang mahiwagang tunay na katulong ng Patriarch at ang kanyang paglilinang, edad at karanasan ay hindi maaaring kunin ng kanyang hitsura. Makikita kung gaano kahalaga ang ibinigay ni Timur kay Francis sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kakaibang katulong. Chapter Leader, ang Thousand Water Chapter ay malapit sa Thousand Water River. Ang tanawin doon ay masalimuot at mayroong hindi bababa sa 100 puwersa doon. Ang ilang mas malalaking puwersa ay kinabibilangan ng Yunside Family, Benzenside Family, 100 Flower Chapter at marami pa. Ang boses ni Darcy ay malambot at sobrang cute. Sa Canopy Great Country, ang puwersa ng Imperials, 3 sects, at 4 families ay kumalat sa buong bansa. Kahit sa kabisera, naroon ang puwersa ng Iron Blood Religion. Ang Thousand Water River ay ganoon din. Bukod sa Iron Blood Religion's chapter, mayroon ding iba pang puwersa tulad ng Yunside Family, Benzenside Family, 100 Flower Chapter at kasama. Ang mga binanggit ni Darcy ay yaong malalaki. Ang mas maliliit na pamilya at angkan ay hindi kasama. Sa nakalipas na 12 taon sa Thousand Water River, ang Iron Blood Religion's chapter ang pinakamalakas na puwersa doon tulad ng Flooding Lake Plain Family na nasa Flooding Lake area. Kung ang Flooding Lake City Lord ay hindi umakyat sa True Lord rank, ang kasalukuyang posisyon ni Francis ay magiging kapareho niya. Siyempre, ang Flooding Lake Lane family ay isa ng mas malaking side family sa loob ng pamilya Lane at hawak nila ang kanilang sariling lugar. 100 Flower Chapter. Bahagyang naging interesado si Francis sa isa sa mga puwersa. Ang 100 Flower Chapter ay ang Wicked Clan na dating kinabibilangan ng Water Moon Pirate.
Matapos mamatay ang pirata ng Watermoon, bumagsak din ang 100 Flower chapter ngunit kahit na noon, nagawa pa rin itong ikumpara sa pamilyang Yunside at Bensonside family. Ang 100 Flower chapter ay maaaring may rank sa loob ng nangungunang 5 puwersa sa Thousand Water River area at ito ay isang wicked clan na pumipinsala sa iba't ibang pamilya at magagandang babae. Mayroon silang napakasamang reputasyon. Ininspeksyon ni Darcy ang pinakabatang pinuno ng chapter sa kasaysayan ng Iron Blood Religion na may kumikinang na mga mata. Sinira ni Francis ang record. Sa edad na 16 hanggang 17 taong gulang, hindi man lang siya itinuturing na nasa hustong gulang at ang kanyang paglilinang ay hindi pa umabot sa True Spirit Realm. Hindi gaanong nagsasalita ang kabataang ito at madalas niyang nililinang. Minsan, kahit si Darcy ang nagpasok ng kanyang Chi of True Spirit sa Three-Flowered Treasured Lotus para paliparin ito. Hindi nagtagal, naunawaan ni Francis ang pangkalahatang sitwasyon sa paligid ng Thousand Water River. Ano ang kailangan kong alalahanin kapag narating na natin ang Thousand Water Chapter? Mapagpakumbaba na humingi ng payo si Francis. Sa ibabaw, ang Thousand Water Chapter ay may 6 na True Spirit Realm Cultivator. Kabilang sa kanila, ang 2 tenyente na sina Sandro at Mariel ay parehong nasa pinakamataas na True Human rank at nang magsama ang dalawa, natalo pa nila ang isang True Mystic rank expert. Siyempre, ang 2 ito ay parehong nakatingin sa posisyon ng chapter leader at ako ay labis na nag-aalala na sila ay mananalo. Hindi itinago ni Darcy ang mga salik na hindi kapaki-pakinabang para kay Francis. Hindi mapigilan ni Francis na kuskusin ang kanyang noo. Parang hindi naman maliit ang pressure sa kanya. Ang pinakamalaking kahalagahan ngayon ay ang maabot ang True Spirit Realm. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas kaunting pressure at chismis. Ang bilis ng paglipad ng Three-Flowered Treasured Lotus ay napakabilis at malapit sa isang normal na True Mystic rank cultivator. Kasabay nito, ito rin ay lubhang matatag. Ang kahinaan ay ang Three-Flowered Treasured Lotus ay kasya lamang ng 2 hanggang 3 tao sa maximum. Ngunit walang duda, ang mga kakayahan, bilis, at suporta ng Three-Flowered Treasured Lotus ay ginawa itong pinakamahalagang bagay ni Francis. Pagkatapos nito, siniyasat din ni Francis ang mapa ng Thousand Water River. Sa wakas, sa pinakalabas na gilid ng lugar, nakita ni Francis ang pangalang Transverse Water Stronghold. Hehe, kaya ang Transverse Water Stronghold at 100 Flower Chapter ay parehong nasa paligid ng Thousand Water River. Gumalaw ang puso ni Francis. Makalipas ang kalahating buwan. Dumating sina Francis at Darcy sa Thousand Water Chapter. Ang bagong chapter leader ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa Iron Blood Religions Chapter. Itong bagong chapter leader ay isang brat na hindi man lang nagpatubo ng buhok. Gusto mong makinig kaming mga matatanda sa utos ng isang bata. Hindi ko maintindihan kung ano ang iniisip ng pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Ang mga nasa itaas na echelon ng Thousand Water Chapter ay nagalit lahat. Ang 2 tenyente sa harapan, sina Sandro at Mariel, parehong may pangit na ekspresyon. Si Sandro ay isang kabataang nababalot ng dugo na may malamig na ekspresyon at mayroon siyang mabangis na dugong aura na nagpang-inag sa mga normal na True Human rank cultivator. Si Mariel ay isang napakagandang babae na tila napakaranggal. Ang kanyang pares ng mga mata ay patuloy na kumikislap. Nagpalitan ng tingin ang 2. Ang bagong chapter leader na ito ay na-promote mismo ng Deputy Patriarch. Pangalawa, ang batang ito ay tila nakatanggap ng mana ng Watermoon pirata at kinidnap si Empress Queen sa capital. Sabi ni Mariel. Ano kaya? Swerte lang ang pagkuha ng Watermoon Treasury. Ang pagkidnap kay Empress Queen ay nagkataon lang din, isang bagay na ginawa ng walang landas ng pag-urong. Kung hindi dumating si Deputy Patriarch, sa tingin mo ba makakatakas siya ng hindi nasaktan? Malamig na tumawa si Sandro. Malinaw na alam ng lahat ang tungkol sa history at background ng chapter leader na ito. Para sa mga nasa ibaba, kailangan nilang makita ang ugali at personalidad ng bagong chapter leader kung sakaling magalit sila sa kanya.
Para sa dalawang tinyente, kailangan nilang maghanap ng mahalagang punto at pagkatapos ay magkaroon ng pagkakataong ma-promote. Tumawa si Mariel at sinabing kahit ano paman, siya ay na-promote mismo ng Deputy Patriarch at sikat sa buong bansa. Wala tayong magagawa sa ibabaw o kung hindi man ay kumalat iyon. Naiinis si Sandro pero hindi umimik. Sa suporta ng Deputy Patriarch, halatang wala silang magagawa sa bagong chapter leader na ito, ngunit maaari silang gumamit ng ilang paraan sa dilim. Hindi nagtagal, ang bagong chapter leader ay bumaba mula sa langit para sa kanyang three-flowered treasured lotus. Ang mga mata ng lahat mula sa Iron Blood Religion ay tumitig sa malamig na asul na buhok na kabataan na nakasuot ng Heaven Luo Mystic Cloak. Ang malabong ice blue na kaliwang mata na iyon ay tila kayang tumago sa anumang bagay sa mundo at naglabas ng malamig na lamig. Ang gitna at ibabang antas ng chapter ay likas na umiwas sa kanyang tingin. Masyadong nakakatakot ang tingin ng bagong chapter leader na ito. Ang lamig nito ay tila nakapagpapalamig ng mga kaluluwa. Ang dalawang tinyente lang ang hindi umiwas sa kanya. Isang ay bloodline, ngunit sa kasamaang palad ay masyadong mababa ang kanyang cultivation at walang sapat na karanasan. Malamig na tumawa si Sandro. Ang kakaiba ay sa tabi ng bagong pinuno ng chapter, mayroon ding isang katulong na nakasuot ng pink na ang cultivation ay umabot sa true human rank. Darcy. Ang pinagkakatiwalaang maidservant ng Patriarch at Deputy Patriarch. Nakilala ni Mariel ang pink-dressed maidservant at huminga ng malalim habang binabawi ang kanyang pagmamaliit. Makikita ng isang tao kung gaano ang paghanga ng Deputy Patriarch at pagbibigay ng kahalagahan kay Francis sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya kay Francis. Pagbating pinuno ng chapter. Nang ilabas ni Francis ang kanyang chapter leader token, yumuko ang lahat sa ibaba. Kahit na ang kasing lakas ni Sandro at Mariel ay kailangang yumuko kay Francis bilang paggalang. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na parang siya ay isang Panginoon ng langit na bumababa ngunit alam niya na ito ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Deputy Patriarch. Sa pamamagitan ng kanyang God's spiritual eye, hindi mahirap para kay Francis na makita na hindi talaga siya sinunod ng mga taong ito. Sa unang araw, nakilala ni Francis ang matataas na echelon ng bakal na Blood Religion chapter. Iuulat ng mga elder ang ilang mahahalagang issue sa pinuno ng chapter. Chapter leader, ang Yunside family ay mabilis na lumakas at isa na namang true human rank ang isinilang. Bagamat tumatanda na ang head of the family at hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang true mystic rank power, sila pa rin ang pinakamalakas na puwersa na nagbabanta sa Thousand Water chapter. Noon pa lang, nagdulot pa ng gulo ang pamilya Yunside sa isang minahan ng primal crystal na nasa ilalim ng kontrol ng Thousand Water chapter at nakapatay ng isang tao. Siguradong may pinagbabatayan dito. Inirerekomenda ng isang ito na personal na pumunta sa pamilya yun at ayusin ang mga problema. Sa pag-uulat sa pinuno ng chapter, ang 100 Flower chapter ay hindi pangkaraniwang mababa sa nakalipas na ilang buwan. Ang ilan sa mga nakatataas na echelon ay naghihinala na nakuha nila ang ilan sa Watermoon Treasury. Iniulat ng lahat ng elder ang kanilang mga issue. Nagtaas ng kilay si Francis. Sa kanyang pananaw, tila ang maliliit na problemang ito ay pinalaki at lahat ay para sa kapakanan ng iba. At least ngayon. Walang kahit isang puwersa ang nangahas na personal na hamanin ang kapangyarihan ng Thousand Water chapter. Mula ngayon, mag-iisa na ako at lahat ay hahawakan ni Darcy. Tumayo si Francis at pumasok sa kanyang lugar. Tila hindi siya masyadong interesado sa mga problemang ito at lihim na ikinatuwa ni Sandro at Mariel. Ang bagong chapter leader ay hindi masyadong interesado sa kapangyarihan. Ibig sabihin, malaki pa rin ang awtoridad ng dalawa sa kanila. Ang mahirap talaga ay si Darcy. Ang katulong na ito ay maaaring makahanap ng mga butas sa mga problema at tanungin ang mga ito. Ang bagong chapter leader ay isang brat lang at hindi nakakatakot. Ang pangunahing problema ay itong maidservant. Ibinaling ni Sandro at Mariel ang kanilang atensyon kay Darcy. Si Darcy ay hindi lamang tulong ni Francis, siya rin ang pangunahing tagapayo ng Deputy Patriarch.
Si Francis ay may madaling trabaho at ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa paglilinang. Ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay napakadalisay at ang pagkakaugnay nito ay tumataas sa Heaven Earth Lightning Yuan Chi. Pagkaraan ng ilang sandali, naroon na si Lightning Yuan Chi sa itaas niya. Ang pag-abot sa True Spirit Realm ay hindi napakahirap para kay Francis. Ang kailangan lang niya ngayon ay ang ilang oras para i-condense ang sarili niyang pinagmumula ng tunay na espiritu. Ang pinagmula ng tunay na espiritu ay ang pinagmula ng chi ng tunay na espiritu at tinipon ng buhay at dugong asensya ng nagsasaka. Lumipas ang 4 hanggang 5 araw, ang chi ni Francis na kalahating hakbang na True Spirit ay umabot sa isang dalisay na antas at halos naging ganap na dalisay. Ang Liquidity True Force form ay mas dalisay pa kaysa sa orihinal na chi ng True Spirit. Ang kidlat na si Yuan Chi sa itaas ni Francis ay naging mas siksik at naglakbay sa buong katawan niya, hinuhugasan ang kanyang mga buto at binago ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit. Isang huling hakbang. Huminga ng malalim si Francis at nagtipon ang mga patak ng ulan ng True Force pagkatapos ay lumiit na parang bumubuo ng isang mini pond. 314 True Spirit Realm 3. Relihiyon sa dugo ng bakal, chapter ng Thousand Water. Mula sa bulwagan ng bagong pinuno ng chapter ay umalingaw-ngaw ang kaluskos ng kulog at ang paligid nito ay napuno ng Heaven Earth Lightning Yuan Chi. Sa dulo ay may mga malabong arko ng lilang kidlat na lumikha ng nakamamanghang tanawin. Ang bawat cultivator sa Ascended Realm o mas mataas sa loob ng 10 milyang radius ay mararamdaman ang pagbabago dito. Talagang karapat-dapat siyang bigyan ng malaking kahalagahan ng Deputy Patriarch. Hindi pa man 17, ngunit naaabot niya ang True Spirit Realm sa murang edad. Ito ay bihira kahit sa buong Canopy Great Country. Umikot ang mga mata ni Darcy habang binabantayan niya si Francis. Sa kanyang karanasan, alam niya na si Francis ay umuunlad ng maayos at walang bottleneck. Ang pagkagambala mula sa bagong pinuno ng chapter ay agad na nakakuha ng atensyon ng nakatataas na echelon ng Thousand Water Chapter. Parehong bahagyang solemn na ang mga ekspresyon ni Sandro at Mariel. Talagang henyo ang Francis na ito. Kung iisipin noon, nahirapan kaming maabot ang 6th sky ng Ascended Realm. At saka, mayroon siyang kakaibang kapangyarihan sa dugo. Nagsalubong ang mga kilay ni Mariel nang maramdaman niyang medyo naging mahirap ang sitwasyong ito. Kung hindi naabot ni Francis ang True Spirit Realm, kung gayon siya ay naging isang langgam na may malaking background sa kanilang mga mata. Bagamat wala silang magagawa sa ibabaw, maaari silang gumawa ng mga bagay sa dilim na magpapa-atres sa brat na ito mula sa chapter ito. Gayunpaman, nang marating ni Francis ang True Spirit Realm, naging iba ang sitwasyon. Minsang tunay na espiritu, hindi kailanman mortal. Ang pangungusap na ito ay karaniwang ginagamit kahit sa Canopy Great Country. Sa sandaling maabot ng isang tao ang True Spirit Realm, ang anyo ng buhay ng taong iyon ay tumataas ng husto sa lakas at mabilis ding tumataas ang kanilang buhay. Kung maabot niya ang True Spirit Realm, ito ay talagang magiging problema. Ang isang taong may bloodline na kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa mga walang isa, basta't sila ay nasa parehong ranggo. At saka, nasa kanya ang 3-flowered treasured lotus. Ang ekspresyon ni Sandro ay patuloy na nagbabago. Bagamat sila ay nasa tuktok ng true human rank at hindi naglagay ng normal na true human rank sa kanilang mga mata, napakaraming bagay na maaasahan ni Francis. Nasa likod niya ang Deputy Patriarch, nakakatakot na talento, kakaibang eye bloodline, at mahahalagang bagay. Lahat ng mga bagay na ito ay nagtulak sa kanyang katanyagan sa mas mataas na antas. Hindi, kailangan ko siyang pigilan na maabot ang True Spirit Realm. Alam ng lahat na ang swerte, anyo, espiritual na mga table task, at estado ng puso ang kailangan para maabot ang True Spirit Realm. Kung pipigilan ko siya ngayon, mas mababa ang tsansa niyang magtagumpay mamaya. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Sandro. Nababaliw ka na ba? Kung alam ito ng Deputy Patriarch at hindi ka namatay, mawawalan ka man lang ng isang layer ng balat. Napatalon si Mariel sa takot. Halatang hindi natin magagamit ang mga tao mula sa sarili nating chapter.
Kailangan nating humingi ng tulong sa mga tagalabas. Lumamlam ang mukha ni Sandro. Tulong ng outsiders. Baka ikaw. Inihayag ni Mariel ang hitsura ng pag-unawa. Noong nakaraan, ang Thousand Water Chapter ay hindi kailanman nasa panganib. Ang problema lang nila ay ang pamilya yon. Ang pamilya ng Yunside ay pumasok sa isang primal crystal mine na pag-aari ng Thousand Water Chapter at pinatay ang isang miyembro ng Iron Blood Religion. Kailangan ng batang iyon ng humigit kumulang 10 araw pa para mapawi ang kanyang pinagmumula ng tunay na espiritu. Sa panahong ito, maaari nating palakihin ang mga bagay-bagay. Kapag naglaban ang dalawang puwersa, kailangang dumalo ang pinuno ng chapter. Dinilaan ni Sandro ang kanyang mga labi na may nakakatakot na ekspresyon. Nag-iisip si Mariel saglit bago tumango. Kailangan niyang aminin na ito ang perpektong plano. Malinaw na hindi nila magawa ang kanilang sarili, kaya kinailangan nilang umasa sa two Marcellus sa labas. Ang tulong sa labas ay ang pamilyang Yunside, ang pinakamalaking kalaban ng Thousand Water Chapter. Para sa susunod na 2 araw. Ang Iron Blood Religion Chapter at ang awayan ng pamilyang Yunside ay naging mas malaki. Ang magkabilang panig ay hindi tumalikod kahit isang hakbang. Ang Iron Blood Religion ay may mahirap na ugali at dahil ang Yunside family ang pumatay sa kanilang miyembro, ang Iron Blood Religion ay halatang hindi susuko. Ang lahat ng kanilang ginawa ay tila sumasabay sa karaniwang paraan ng Iron Blood Religion. Sa loob ng 3 araw. Umabot sa bagong antas ang labanan ng Iron Blood Religion at Yunside family. Sa simula, ito ay labanan lamang sa pagitan ng mga nasa Ascended Realm o kalahating hakbang na True Spirit Realm. Nang maglaon ay lumahok ang mga nasa True Human rank. Ang salungatan ay nagsimulang unti-unting umunlad habang ang dalawang panig ay nagsimulang labanan ang mga maliliit na digmaan. Sa ika-5 araw sina Sandro at Mariel ay sumama sa labanan mismo, pinatay ang isang True Human Rank expert mula sa pamilya yon at malubhang nasugatan ang 2 totoong Human Rank expert. Pagkatapos noon, ang pinuno ng Yunside family, ang True Mystic Rank expert, ay pumatay din ng True Human Rank mula sa Iron Blood Religion. Nagsimulang lumawak ang sitwasyon. Ito. Anong nangyayari? Bakit napakahusay na nagtutulungan ang pamilya yon? Sina Sandro at Mariel ay parehong nagulat. Noong nakaraan, ang pinuno ng pamilyang yun ay tumatanda na at walang intensyon na makipag-away, kadalasan ay umiiwas lamang sa mga sagupaan sa Iron Blood Religion. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay lubhang kakaiba. Ang pamilya ng Yunside ang panig na pumatay sa miyembro ng Iron Blood Religion at ang Iron Blood Religion ay nakikipaglaban para sa paghihiganti, ngunit ang Yunside family ay umatake pabalik nang walang ginagawa sina Sandro at Mariel. Masyadong maayos ang lahat. Talagang may nangyayari. Bakit maglalakas loob ang pamilyang yun na makipag-away sa atin? Bagamat mayroon silang eksperto sa True Mystic Rank, inaasahan ba nilang mananalo sila ng higit pa sa matalo? At saka, marami pa tayong mga tao kabilang ang mga scout at especially iya. Hindi mapalagay si Mariel. Sa pag-uulat sa tenyente, nilinlang ng 100 Flower Chapter ang ating mga especially iya at ginahasa ang ilan sa ating mga babaeng miyembro bago ihagis ang kanilang mga bangkay sa gate, isang kalahating hakbang na ulat ng True Spirit Realm. Daang Bulaklak Chapter. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Sandro at Mariel ay parehong nagbago at ang kanilang mga puso ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Sa mga oras na ito, kakaiba ang kilos ng 100 Flower Chapter, at ang Fan Flying Bandit ay nakatanggap ng maraming kayamanan sa Water Moon Treasury, partikular ang Water Moon God Pitch Fan na nagpapataas ng kanyang lakas ng husto. Ang lakas ng 100 Flower Chapter ay pagkalkula at paggamit ng malupit na pamamaraan habang kumikilos kasabay ng pamilya ng yon. Ito ay kritikal na maglalagay sa panganib sa Iron Blood Religion Chapter. Hindi maganda ang takbo. Parehong huminga ng malalim sina Sandro at Mariel. Sa parehong araw. Hinarap ng Iron Blood Religion Chapter ang counter-attack ng pamilya yon at ng 100 Flower Chapter. Sa ibabaw, ang Iron Blood Religion ay may maraming miyembro at especially iya na kayang talunin ang alinmang paksayon.
Ngunit walang nag-iisip na ang pamilya yun at ang kasumpa-sumpa na 100 Flower Chapter ay magkakasabay na kikilos. Sa ikapitong araw, mas malaki ang pagkalugi ng Iron Blood Religion Chapter. Kung magpapatuloy ito, ang Thousand Water Chapter ay haharap sa pagkawasak. Kung dumating si Francis at humingi ng tawad sa akin, maiisip ng Yunside family ang pagsuko sa pag-atake sa Iron Blood Religion Chapter. Isang matanda at kulubot na matanda habang nakasuot ng puti ang lumutang sa ere, para siyang balahibo na walang bigat. Nagbigay siya ng engranding aura na nagpang-inig sa mga nasa true human rank dahil sa pagkabalisa. Ang taong ito ay ang head ng Yunside family, ang true mystic rank expert. Humihingi ng tawad ang chapter leader. Ni hindi pa nakakalayo ng kalahating hakbang ang chapter leader namin palabas ng Thousand Water Chapter. Kailan niya sinaktan ang pamilya mo sayon? Naramdaman ni Sandro at ng kumpanya na may mali. Paano kaya nagdulot si Francis ng ganoong kalaking gulo? Sinira ng bagong chapter leader na iyon ang braso ng apo kong si Harley sa Flooding Lake City. Si Harley ang nangungunang henyo ng aming Thousand Water yun family at inirekomenda sa pangunahing pamilya yun. Puno siya ng potensyal, ngunit napilayan siya ng bastard na iyon na nag-inject din ng lason sa kanyang katawan na halos bumaba ang kanyang cultivation. Sa ngayon ay nagpapagaling pa siya. Malamig at puno ng galit ang boses ng pinuno ng pamilyang Yunside. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng Iron Blood Religion Chapter ay nagkatinginan. Narinig na nila si Harley, ang numero 1 henyo sa Thousand Water Yunside family. At the same time, apo din siya ng matandang padre de pamilya. Gayunpaman, ang Harley na ito ay hindi inaasahang nagkaroon ng away sa bagong chapter leader. Bumalik sa Flooding Lake City, si Harley ay nagseselos at hinamon si Francis sa archery. Ang labanang iyon ay lubhang mapanganib. Ginamit ni Francis ang lahat ng kanyang lakas para aisil sa yelo ang braso ng kanyang kalaban. Sa kabutihang palad, ang Panginoon ng Flooding Lake City ay tumulong sa oras kung hindi ay naging isang ice statue si Harley. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang pinsala ni Harley ay talagang mas malala kaysa sa naisip. Ang lamig ng luohaw-baw ay kumapit sa kanyang sariling kapangyarihan at tumago sa kanyang mga buto. Sa nakalipas na kalahating taon, si Harley ay nakarete sa kama. Kahit na ang Yun family ay nag-imbite ng maraming doktor, ang kanyang potensyal ay bumaba, kaya napakahirap para sa kanya na maabot ang true spirit realm sa hinaharap. Nagkataon, ang bagong pinuno ng chapter ay magiging isang pangunahing tauhan sa Thousand Water at ang mga puwersa doon ay nagkataong tumingin sa kanyang background. Gayunpaman, sa ilalim ng kanilang pagsisiyasat, nalaman nilang ang brat na ito ay ang taong nanakit kay Harley. Francis. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa paggawa ng napakaraming kaaway. Tumakbo ka mula sa Flooding Lake City, nasugatan ang apo ko, at pagkatapos ay nagnakaw sa Watermoon Treasury. Kung hindi nagmungkahi ang fan-flying bandit na makipagtulungan at hatiin ang mga gantimpala, hindi ako makakakilos kaagad. Ang pinuno ng pamilya ng Yunside ay malamig na ngumisi sa kanyang puso. Ang fan-flying bandit ng 100 Flower Chapter ay nipino ang Watermoon God Peach Fan at ang kanyang cultivation ay kalahating hakbang na ngayon sa loob ng True Mystic rank. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa labanan, hindi ito mas mababa kaysa sa kanya, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay mas malupit. Nakaramdam ng matinding pressure ang panig ni Sandro. Dahil magkasamang umaatake ang pamilyang yun at 100 Flower Chapter, kailangan niyang harapin ang pamilya yun habang si Mariel naman ay humarap sa 100 Flower Chapter. Lieutenant Yun, Lieutenant Chen ay natalo at nahuli ng fan-flying bandit. Mabilis na lumapit ang isang figure. Nahuli si Mariel. Huminga ng malamig si Sandro habang bumubuhos ang malamig na pawis sa kanyang likod. Alam na alam niya ang lakas ni Mariel. Siya ay isang taong nakipaglaban sa kanya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang isang eksperto na tulad niya ay natalo ng fan-flying bandit at pagkatapos ay nahuli. Mayroon kang 3 araw para ibigay si Francis. Tumawa ang pamilya Yunside.
Thousand Water Chapter, Chapter Leaders Hall. Ang pinuno ng chapter, ang pamilyang yun at ang Hundred Flower Chapter ay nagsama-sama upang salakayin ang Thousand Water Chapter. Kailangan ng 2 tenyente ang iyong tulong. May nag-report sa labas. Tumayo si Darcy sa pasukan at walang sinabi. Nandito lang siya para protektahan si Francis. Fuck off, sabi ni Francis. Sa puso niya alam niya na sina Sandro and Co. Tiyak na sinusubukang pigilan siya sa pag-abot sa True Spirit Realm. Sa puntong ito, siya na pinagmulan ng tunay na espiritu sa loob ng kanyang katawan ay nabuo sa laki ng isang hinlalaki. Weng! Sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Sa loob ng kanyang dantian, ang Source of True Spirit ng Watermoon Pirate ay nakipag-ugnayan sa Source of True Spirit ni Francis at bumuo ng isang misteryosong tulay. Ang source ng True Spirit na iyon ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa Source of True Spirit ni Francis, at lumikha ng isang transparent na libro. Sa aklat ay ilang salita, Mystic Flower Treasured Bible. 315. Ang Mystic Flower Treasured Bible, na winasak ni Francis, ay talagang napreserba sa Watermoon Pirate Source of True Spirit. Watermoon Pirata, hindi mo pa rin kayang panindigan na mawala ang lihim mong kakayahan. Bakit mo pa iiwan ang pakulo na ito? Pinagmasdan ng God Spiritual ay ni Francis ang aklat na ginawa mula sa Chi of True Spirit at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya kung gaano kakilakilabot ang mga kasanayan sa pagkalkula ng Watermoon Pirata. Sa panahong iyon, walang lakas na mamuno ang Watermoon Pirate. Ngunit hindi lamang siya umaasa sa lakas at kayamanan, siya rin ay napakatalino. Sure! Inikot ni Francis ang kanyang God Spiritual ay upang aiskan ang libro, na nilikha ng Chi of True Spirit at ang mga nilalaman nito ay agad na kinopya ni Francis. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay sumailalim sa maraming pagbabago at ang kapangyarihan nito ay naging mas nakakatakot. Kahit na ang Mystic Flower Treasured Bible, isang kasanayang maihahambing sa high-level na spiritual na grado ay nakopya. Hindi nagtagal, lumitaw sa kanyang isipan ang Mystic Flower Treasured Bible at mabilis na sinipat ni Francis ang nilalaman nito. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan, ang Mystic Flower Treasured Bible ay malapit lamang sa high-level na spiritual na grado. Ngunit ito ay isang libro na naglalaman ng mga kasanayan ng Hundred Flower Chapter at ng mga mula sa Wicked Path. Sa madaling sabi, ito ay isang wicked na libro na naglalaman ng mga asensya ng masasamang pamamaraan. Sa makatuwid, ang tunay na halaga nito ay maihahambing sa Lightning Inheritance ni Francis. Ang pagkakaiba lang ay ang Mystic Flower Treasured Bible ay nagpahirap sa mga magsasaka na maabot ang Origin Core Realm, samantalang ang Lightning Inheritance ay may tiyak na halaga ng tagumpay. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay naglalaman ng mga kakaibang diskarte na hindi inaasahan. Ang mga kasanayan sa paggalaw at bilis ay makakatulong sa ilan sa mga mahihinang bahagi ng Lightning Inheritance. Natigilan si Francis nang una niyang basahin ang Mystic Flower Treasured Bible. Ang Lightning Inheritance ay naglalayon para sa pangunawa at mga insight, samantalang ang Mystic Flower Treasured Bible ay maaaring gamitin sa anumang sitwasyon, bawat isa ay may iba't ibang taktika. Pipiliin ko ang pinakamahusay at kalimutan ang iba pa. Nagdesisyon si Francis. Sa hawak na Mystic Flower Treasured Bible, hindi na niya kailangan ng iba pang mga kasanayan. Sa susunod na 1 hanggang 2 araw, nanatili si Francis sa pag-iisa. Ang kidlat na Yuan Chi sa itaas ng bulwagan ng pinuno ng chapter ay naging ilang beses na mas siksik at ito ay bumuo pa ng isang ulap ng kidlat. Ang aura lamang mula sa pagsisikap na makapasok sa True Spirit Realm ay ilang beses na mas malakas kaysa sa iba. Naantig ang puso ni Darcy. Ang ulap ng kidlat na natipon sa itaas ng bulwagan ay lumampas na sa mga unang yugto ng isang eksperto sa True Human Rank. Ayon sa karaniwang pamantayan, ang mga kakapasok lang sa True Human Rank ay itinuring na nasa beginner stage at pagkatapos lamang ng consolidation ay maaabot nila ang mga maagang yugto. Ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit napakalakas ng aura ni Francis.
Una, ang lightning inheritance ay napakalakas at ang kidlat ay isa sa pinakamalakas na elemento sa mundo. Maaari itong kontrahin ang karamihan sa iba pang mga elemento. Pangalawa, ang mental energy ni Francis ay umabot na sa isang mataas na antas at ang kanyang God spiritual ay source of mental energy ay napakalaki, kaya mas marami siyang makakaipon ng Heaven-Earth Yuan Chi. Pangatlo, ang bahagi ng purong pinagmula ng tunay na espiritu ng Water Moon Pirate ay sumanib sa pinagmumula ng tunay na espiritu ni Francis. Bukod sa mga kadahilanang ito, mayroon din si Francis ng Three-Flowered Treasured Lotus, na tumulong sa kanya sa paglilinang. Sa makatuwid, bagamat ang pinagmumula ng tunay na espiritu ni Francis ay natipon pa lamang, ito ay medyo malakas na. Boom! Ang ulap ng kidlat sa hangin ay biglang nanginig at ito ay sumugod sa katawan ni Francis na parang baha at nilinis ito. Sa isang tiyak na sandali sa oras, ang kidlat sa hangin ay nawala. Kaagad pagkatapos noon, isang bagong aura ng True Spirit Realm na naglalaman ng magulo, mapanirang pakiramdam na kumalat sa ilang milya. Sa puntong iyon, ang lahat sa bakal na Blood Religion chapter ay nakaramdam ng aura na nagpanginig sa kanila. Nagtagumpay siya. Si Darcy ay kumilos na parang katatapos lang ng isang malaking gawain at isang flash ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Masyadong malakas ang aura ni Francis. Kaka-rating pa lang niya sa True Spirit Realm, ngunit naglalabas na siya ng napakabigat na aura. Ilan lamang sa mga pinakamataas na dalubhasa ang magbibigay ng ganoong pakiramdam kapag tumaas ang kanilang paglilinang. Halimbawa, nang ang Sword Saint Kiwaxi ay umakyat sa True Spirit Realm, isang sinag ng Sword Light ang nagpilit sa mga eksperto ng True Spirit Realm na humabol sa kanya na umatras. Ayon sa mga sinaunang tala, nang ang Scarlet Moon Patriarch ay umakyat sa True Spirit Realm, isang kulay dugong ulap ang bumalot sa lahat sa loob ng 10 milyang radius, na sumisimbolo sa kalamidad. Nang marating ni Francis ang True Spirit Realm, lahat sa loob ng 10 milyang radius ay nakakarinig ng ugong ng kulog at nakaramdam ng manhid. Sa pag-uulat sa pinuno ng chapter, si Teniente Chen ay nahuli ng bandit na lumilipad na tagahanga. Sinabi ng pinuno ng pamilyang yun at bandit ng fan flying na kapag hindi lilito ang pinuno ng chapter sa loob ng 3 araw, sisirain nila ang chapter ng relihiyong dugo ng bakal. Nanginginig ang isang nakaluhod na figure sa labas ng bulwagan. Sa pagkakataong nakapasok si Francis sa True Spirit Realm, kahit na ang mga normal na True Human Rank Cultivator ay makaramdam ng panginginig ng kanilang puso kapag kaharap si Francis. Fuck off! Isang dumadagindong na tinig ang umalangaw-ngaw sa himpapawid, tulad ng tunog ng Diyos ng kidlat. Oo. Ang kalahating hakbang na True Spirit Realm Cultivator ay labis na natakot kaya halos mawala ang kanyang kaluluwa. Isang sigaw lang ng bagong chapter leader na ito ay halos gumuho na ang isip niya. Walang ganitong kapangyarihan ang normal True Human Rank. Dapat ay pinagsasama-sama niya ang kanyang pinagmumula ng tunay na espiritu. Hindi ngayon ang pinakamagandang oras para kumilos siya. Naisip ni Darcy sa kanyang puso. Sa loob ng bulwagan. Naka-cross-legged si Francis habang umiihip ang kanyang asul na buhok. Mga arko ng kidlat ang bumalot sa kanyang katawan. Ang mga ito ay mas manipis pa kaysa sa mga sapot ng gagamba. Sa parehong pagkakataon, isang marka ng kidlat ang kumislap sa kanyang noo. Ito ang parehong floating crest lightning mark na natanggap niya sa floating crest na palasyo. 50% lang ang tama ni Darcy. Hindi lang kailangan ni Francis na pagsamahin ang kanyang source of true spirit, kailangan din niyang pagbutihin. Ang kanyang lightning inheritance ay pinaghihigpitan ng kanyang cultivation, ngunit ngayon ay nakalusot na siya sa true spirit realm at naabot na niya ang isang bagong level sa pakiramdam ng Heaven-Earth Yuan Chi. Ito ay mas mahusay kaysa sa karamihan sa mga karaniwang true human ranks. Boom boom boom. Lumitaw muli ang kidlat sa himpapawid, sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa huli. Anong nangyayari? Hindi ba't nakalusot lang siya sa true spirit realm? Bakit tumataas na naman ang aura niya? Hindi makapaniwalang ekspresyon si Darcy.
Sa katotohanan, dahil ang bahagi ng water moon na pinagmulan ng tunay na espiritu ng pirata ay sumanib sa pinagmumulan ng true spirit ni Francis, ang laki nito ay malapit sa isang maagang yugto ng true human rank. Kailangang malaman ng isa na ang paglilinang ng pirata ng water moon ay umabot na sa pinakamataas na true mystic rank at ito ay kalahating hakbang papasok sa true lord rank. Ang pinagmumulan ng tunay na espiritu na kanyang naiwan ay halatang malakas. Gamit ang kapangyarihan at sentido mula sa paglusot sa sandaling iyon, si Francis ay dumiretso sa ikalawang palapag ng Lightning Inheritance at nakakuha ng higit pang Lightning Yuan Chi. Kasabay nito, ang Water Moon Pirate Source of True Spirit ay naging isang puwersa na tumulong sa kanya na makuha ang Lightning Yuan Chi at pagsamahin ang kanyang Source of True Spirit. Lumipas ang oras. Ang paggalaw mula sa Lightning Yuan Chi sa itaas ng bulwagan ng chapter leader ay halos maihahambing sa isang true mystic rank. Ang mga ulap ng kidlat na 100 yarda ang lapad ay lumitaw sa itaas ni Francis. Sa pagkakataong ito, kahit na ang mga normal na true human rank cultivator ay hindi nang ahas na lumapit kay Francis. Kung bumaba ang nakakatakot na ulap ng kidlat na iyon, hindi lamang si Francis ang mamamatay, maging ang mga kalapit na true spirit realm cultivator ay hindi makaka-atres ng hindi nasaktan. Weng! Ang three-flowered treasured lotus sa ibaba ni Francis ay nagbigay ng kakaibang liwanag na nakatulong sa kanya na sumipsop ng mas maraming heaven-earth yuan chi. Ang isang banal na bagay tulad ng three-flowered treasured lotus ay nagpapataas din ng aura ni Francis. Zizi, ito na ang huling araw. Kung hindi lalabas si Francis, magiging playtoy natin ang erotikong tenyente na ito. Ang fan-flying bandit ay ngumiti ng nakakatakot. Ang Yunside family at 100 Flower chapter ay nakapalibot sa 1000 Water chapter. Puno ng galit ang mukha ni Tenyente Mariel. Ang dahilan kung bakit siya nawala ay hindi dahil sa lakas, ngunit dahil ang fan-flying bandit ay gumamit ng laso na kinuha mula sa Water Moon Treasury na ginamit ng Water Moon Bandit noong siya ay nabubuhay pa. Pinamunuan ni Teniente Sandro ang pinakamataas na antas ng chapter at nagdepensa lamang. Ang Yunside family at 100 Flower chapter ay hindi nang ahas na kumilos ng masyadong malupit dahil ang kapangyarihan ng Iron Blood Religion ay pinipigilan pa ang mga Imperial ngayon. Gusto ng fan-flying bandit na ilabas ang kanyang galit at bawiin ang mga gamit na pag-aari niya. Gusto ng Yunside family leader na kumuha ng Vegenace para sa kanyang apo at nasa likod niya ang pangunahing pamilya yon. Narating na ni Francis ang True Spirit Realm ngunit hindi pa rin siya lumalabas. Kinagat ni Sandro ang kanyang mga ngipin, labis na galit. Sa ganoong kritikal na sandali, si Francis, ang tunay na pinuno ng chapter, ay nagtatago na parang pagong. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ba si Sandro ng oras para magkalkula laban kay Francis? Ang 1000 Water chapter ay nahulog sa pinakamapanganib na sitwasyon sa loob ng 10 taon. Sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanilang puwersa, kapwa sa liwanag at dilim, bahagya lamang nilang nagawang harangin ang dalawang paksayon. Mabagal na lumipas ang oras, naramdaman ni Sandro na parang isang taon ang haba ng isang araw at si Mariel ay nakakaramdam ng pangamba sa mga darating. Bumungad sa kanilang isipan ang Kapitan. Gusto nilang linlangin si Francis ngunit sa halip ay sinunog nila ang kanilang mga sarili. Hindi lamang sila nagkalkula laban kay Francis, sila ay kinaladkad sa isang problema na dulot ng huli. Naghinala pa si Sandro na si Francis ay isang kalamidad. Nakatakas siya sa kasal sa flooding Lake City, pumunta sa Transverse Water Stronghold at kinuha ang Water Moon Treasury pagkatapos ay pumunta sa capital at inagaw si Empress Queen. Ngayon, nakarating na siya sa 1000 Water chapter at dumating na ang sakuna sa kanila bago pa sila magkaroon ng pagkakataon na magkalkula laban kay Francis. Ang Yunside family at 100 Flower chapter ay parehong kaaway ni Francis. Gayunpaman, ang pressure na dapat dalhin ni Francis ay dinadala ng dalawang tenyente. Halos tanghali na. Kung hindi lalabas si Francis, dudungisan natin itong magandang tenyente pagkatapos ay sisirain ang 1000 Water chapter. Nagbanta ang fan-flying bandit. Ang pinuno ng pamilyang panig ng yun ay malamig din na tumawa at itinaas ang kanyang kamay, na parang naghahanda para salakayin ang 1000 Water chapter.
Ang pangunahing pamilyang yun ay isa rin sa 8 pangunahing paksayon. Ang mga pangunahing angkan, pamilya o punong tanggapan ay hindi susuportahan ng labis ang panig o puwersa ng chapter kung hindi ay mawawala ang balanse. Sa makatuwid, ang pinuno ng pamilya ng Yonside ay nag-iingat lamang sa Iron Blood religion ngunit hindi natakot sa kanila. Boom! Isang malakas na kulog ang sumabog sa itaas ng Thousand Water chapter at lahat sa loob ng 100 milyang radius ay nakakakita ng arko ng kidlat. Maraming tao ang nakaramdam ng pagkabalisa. Kasabay nito, nawala ang ulap ng kidlat sa itaas ng bulwagan ng pinuno ng chapter. Isang Asher lightning na simbolo ang lumitaw sa noo ni Francis. Shoo! Naglaho ang kanyang anyo sa lugar at isang kidlat na kumikidlat sa kalangitan. Darating na ang chapter leader. Bahagyang ngumiti si Darcy at nagpadala ng transmission kung saan-saan. Darating na ang chapter leader. Ang buong Thousand Water chapter ay pinanood ang arko ng kidlat na tumago sa kalangitan. 316. Chapter ng relihiyong dugo ng bakal. Ang pamilya ng Yun at ang mga puwersa ng fan-flying bandits ay nakatayo sa paligid ng lugar na humaharang sa mga labasan. Ang matuwid at masamang puwersa ay nagsanib at pinilit ang Thousand Water chapter sa isang desperado na sitwasyon. Kung walang tulong sa labas, maaaring mawala ang Thousand Water chapter ngayon. Si Sandro ay puno ng puot dahil ang lahat ng ito ay dinala ng bagong chapter leader. Si Teniente Mariel ay may nakasulat na kahihiyan at kalungkutan sa kanyang mukha. Mayroong ilang mga tao mula sa 100 Flower chapter sa malapit na tumingin sa kanya na may masamang ekspresyon at ngiti. Hanggat ang fan-flying bandit ang nagbigay ng utos, ang kanyang kapalaran ay hindi maiisip. Ang nakalulungkot ay ang bagong pinuno ng chapter ay nagmamalasakit lamang sa kanyang pagtatanim at nagtago na parang pagong. Ang dalawa sa kanila ay orihinal na gustong gamitin ang mga kaaway para labanan si Francis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Francis ay isang kalamidad na nagdulot ng ganitong kalaking gulo at nakarating lang siya sa Thousand Water chapter ilang araw na ang nakalipas. Ang Francis na ito ay nakarating na sa True Spirit Realm, kaya bakit hindi siya darating? Kung siya at si Darcy ay dumating, magkakaroon tayo ng tulong ng 2 pang True Spirit Realm Cultivator at least may pag-asa. Habang pinag-iisipan ito ni Sandro, lalo siyang hindi makapaniwala at galit. Ilang beses na siyang nagpadala ng mga tao para tanungin ang pinuno ng chapter at si Darcy ngunit ang sagot ay pareho, fuck off. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang malakas na kulog sa kalangitan. Darating na ang chapter leader. Matapos ang pagpalakpak ng kulog, isang arko ng kidlat ang kumislap sa kalangitan, na lumikha ng isang magandang tanawin. Lahat ng mga eksperto sa Thousand Water chapter ay naakit ng bagong chi ng True Spirit na iyon. Nakikita ng lahat ang arko ng liwanag na iyon sa loob ng 10 milyang radius. Ang True Spirit Realm Cultivator mula sa lahat ng 3 puwersa ay lahat ay nagpakalat ng kanilang mga spiritual senses. Francis, dumating ka na sa wakas. Nakaramdam pa rin ng galit si Sandro, ngunit ang mga reaksyon ng fan-flying bandit at pinuno ng pamilya ng Yun ay mas mabangis kaysa sa kanya. Francis. Nanginginig ang boses ng fan-flying bandit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na isa lang sa kanila ang makakaligtas. Ikaw ang Francis na Samire sa kinabukasan ng aking apo at sa pag-asa ng pamilyang Thousand Water Yun. Ang mukha ng pinuno ng pamilya ng Yonside ay puno ng galit at layuning pumatay. Ang reaksyon ng 2 eksperto ay natakot kay Sandro. Lalo na yung fan-flying bandit. Parang gusto niyang kainin ang dugo at buto ni Francis. Shoo! Ang figure na kumikislap sa hangin ay hindi kapani-paniwalang mabilis at bumaba ito ng may mapangwasak na aura. Nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng True Spirit Realm Cultivator na naruroon. Ang aura na ito ay hindi ng isang taong kakapasok lang sa True Spirit Realm. Pagbati sa leader ng chapter. Ang lahat ng miyembro ng chapter ay yumuko kay Francis. Si Sandro ay lihim na nagngangalit, ngunit kailangan pa rin niyang kumilos ng may paggalang sa labas. Chapter leader, ang Yonside family at 100 Flower chapter ay inaatake tayo at ang sitwasyon ay hindi maganda.
Umaasa kami na ang chapter leader ay maaaring humantong sa amin upang sirain ang kaaway. Siya ay sobrang tuso at agad na ibinigay kay Francis ang malaking gawain. Kung mawawasak ang Thousand Water chapter, kasalanan ni Francis dahil siya ang pinuno at si Sandro mismo ay walang masyadong responsibilidad. Ang Yunside family at ang Fan-Flying Bandit ay kumikibot nang maramdaman nila ang aura ni Francis. Noong nakaraan, si Francis ay isang brat lamang sa Ascended Realm na may makapangyarihang pamamaraan. Gayunpaman, ngayong nakalusot na siya sa True Spirit Realm, magkakaroon ng kaunting kahirapan. Lahat ay makinig. Ang boses ni Francis ay pumasok sa isipan ng nakatataas na echelon ng Iron Blood Religion Chapter. Ang boses ay dumiretso sa kanilang mga sukat ng enerhiya sa pag-iisip at ito ay mas mahusay kaysa sa isang normal na transmission. Napakalakas ng mental energy. Ang nakatataas na echelon ng Thousand Water Chapter ay nag-isip at nakinig. Lieutenant Sandro, pagkatapos magsimula ng labanan, kailangan mong pamunuan si Elder Garrison at itigil siya sa kalahati ng oras na kailangan mong gawin ang tsaa. Kung hindi mo kaya, haharapin mo ang responsibilidad. Ang boses ni Francis ay tila may kulog. Naiintindihan ng mga subordinate na ito. Malamig na ngumisi si Sandro sa kanyang puso. Sa kanyang pananaw, ang naturang utos ay panliligaw sa kamatayan. Matapos mahuli si Mariel, sina Sandro at Elder Garrison ang dalawang pinakamalakas na tao at maaari nilang pigilan ang mga normal na True Mystic Rank Cultivator ng ilang sandali kapag nagsama sila. Higit pa rito, ang pinuno ng pamilya ng Yunside ay matanda na at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi na kasing husay ng dati. Gayunpaman, bukod sa pamilya Yunside, may isa pang banta. Iyon ay ang Fan-Flying Bandit. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang banta ng Fan-Flying Bandit ay mas malaki. Ang bandit na ito ay kalahating hakbang na sa True Mystic Rank at nakuha na niya ang Water Moon God Peach Fan, na ginawang maihahambing ang kanyang mga pag-atake sa normal na True Mystic Ranks. Higit pa rito, ang Fan-Flying Bandit ay isang pinuno ng 100 Flower Chapter at mayroon siyang iba't ibang pamamaraan na hindi maaaring bantayan. Si Mariel ay nahuli niya. Naiintindihan ng mga nasasakupan na ito. Makikipagtulungan ako kay Teniente Sandro at magagawa kong tapusin ang gawain. Ngunit ang Fan-Flying Bandit. Tanong ni Elder Garrison. Kailangan mo lang gawin ang iyong tungkulin. Kakayanin ko mismo ang Fan-Flying Bandit. Walang ekspresyong sinabi ni Francis. Sa loob lamang ng isang hininga o dalawa, natapos na niya ang kanyang pag-setup. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay kumalat sa lugar at may malinaw na interpretasyon sa sitwasyon. Haha, napakamayabang ba ng batang ito na iniisip niyang madaling pakitunguhan ang Fan-Flying Bandit. Tuwang-tuwa si Sandro. Kung noon pa man, ang tsansa niyang manalo laban sa Fan-Flying Bandit ay nasa pagitan ng 40 hanggang 60%, ibig sabihin ay hindi niya kalaban ang Fan-Flying Bandit. Gayunpaman, pagkatapos makuha ang Water Moon God Peach Fan at iba pang mga item mula sa Water Moon Treasury, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ngayon si Sandro ay walang gaanong pagkakataon laban sa Fan-Flying Bandit. Ang desisyon ni Francis ay nagpasaya kay Sandro. Ang tanging alalahanin ay ang reaksyon ng pangunahing punong tanggapan ng nawasak ang chapter. Francis, kung lalapit ka at humingi ng tawad, baka may pag-asa pa. Malalim na sabi ng pinuno ng pamilya yon. Hahaha. Francis, kahit lumuhod ka, humingi ng tawad at ibigay ang lahat ng kayamanan mo, hindi pa rin kita patatawarin. Ang Fan-Flying Bandit ay ngumiti ng nakakatakot at isang malamig na asul na ripple ang pinakawalan mula sa kanyang Water Moon God Peach Fan. Ang kapangyarihang nasa loob nito ay sapat na para pumatay ng isang normal na true human rank. Hindi pinansin ni Francis ang Fan-Flying Bandit at pinangunahan niya ang ilan sa mga tauhan ng Iron Blood Religion Chapter patungo sa pamilyang yun. Sina Sandro at Elder Garrison ay sumunod sa plano at pinuntahan ang pinuno ng pamilyang bahagi ng yon. Natitiyak nila na nagawa nilang pigilan ang dating eksperto sa True Mystic Rank sa maikling panahon. Pero, bakit naniningil din si Francis sa Yunside family?
Hindi ba niya haharapin ang fan-flying bandit? Shoo! Nanghina ang figure ni Francis at kumalat sa hangin ang mga alon ng Asher na kidlat. Isang arko ng kidlat ang mabilis na tumakbo patungo sa isang true human rank elder ng Yunside family. Napakabilis niya na kahit saan siya magpunta, papaso ng mga shockwaves ng kidlat ang gitnang echelon ng pamilya sa gilid ng yun na nag-iiwan sa kanila sa kanilang huling hininga. Ang bilis-bilis. Makikita ko kung gaano kalakas ang bagong chapter leader. Tumalo ng puso ng matanda sa pamilya Yunside, ngunit hindi siya umatras. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang eksperto sa True Spirit Realm na umabot sa mga unang yugto ng True Human Rank. Paano niya matatakot ang isang junior na kaka-rating lang sa True Spirit Realm? Sure! Ang Asher Light na ginawa ni Francis ay biglang bumilis at natigilan ang Yunside family elder. Hindi niya akalain na itinago ni Francis ang ilan sa kanyang bilis noon. Ang kapangyarihan ng kidlat ay kung ano ang naiintindihan mula sa Lightning Inheritance at naglalaman ng asensya ng bilis. Naimbak ni Francis ang ilan sa kanyang bilis noon at ngayon ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang mapabilis ang kanyang bilis sa loob ng ilang sandali. Ang kidlat na nakapalibot kay Francis ay agad na naging mas malakas at tumama sa radius na 20 hanggang 30 yarda. Ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm ay maaaring agad na napatay o nawala ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang nakatatandang Yunside family ay hindi nakareact ng mabilis sa mabilis na pagputok ni Francis at naging manhid ang kanyang katawan. Ang nakakamanhid na sensasyon na ito ay hindi sapat para mawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ngunit pinabagal nito ang kanyang mga reaksyon. Talim ng kidlat. Isang 3 talampakang talim ng kidlat ang namuo sa kamay ni Francis at nagsimula itong manginig. Ito ay kasing talas ng isang electric saw at sinaksak niya ito patungo sa defensive true force ng elder ng Yunside family. Ang talim ng kidlat ni Francis ay napakatalim at mabilis itong tumago sa depensa ng nakatatandang Yunside family. Sumigaw ang matanda sa pamilya Yunside habang siya ay sinaksak sa dibdib ng talim ng kidlat. Lumitaw ang isang sunog at madugong butas kung saan siya sinaksak. Nagsimula na ring manginig ang kanyang katawan. Nabasag ang talim ng kidlat pagkatapos ng isang pag-ataking iyon, ngunit ang pag-crack nito ay nagdulot ng mas maraming pinsala. Flop! Isang umuusok na bangkay ang naiwan sa lupa. Isang elder mula sa Yunside family, na nasa maagang yugto ng True Human Rank, ay napatay sa isang galaw ni Francis. Ang puso ng lahat mula sa Yunside family ay nayanig at lahat sila ay huminga ng malamig. Ang mga nagbabalak na atakihin si Francis ay huminto sa kalagitnaan ng hakbang at naramdaman nilang nabara ang kanilang mga lalamunan. Kalahati ng kung bakit mabilis na natalo ang nakatatandang Yunside family ay dahil minamaliit niya si Francis. Sinong mag-aakala na ang isang junior na kaka-rating lang sa True Spirit Realm ay magiging napakalakas? Ang Francis na ito ay nangangahas na huwag pansinin ako. Sa kabilang banda, malamig at puno ng puot ang mukha ng fan-flying bandit. Si Francis ang tanging target niya. Kailangan niyang sunugin ang brat sa alabok at bawiin ang pag-aari niya sa Watermoon Treasury. Nakalock na siya kay Francis sa simula pa lang, ngunit hindi man lang siya inistorbo ni Francis at itinuring siyang parang hangin. Sa halip, sinisingil niya ang pamilya yon. Galit siyang umungol at sumugod kay Francis. Pagkatapos noon, nasaksihan niya si Francis na kumilos sa True Spirit Realm Elder at tumawa ng palihim habang binabalak niyang patayin siya mula sa likuran. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nasaksihan niya si Francis na pinatay ang elder ng pamilya sa gilid ng yun gamit ang isang blade strike. Hindi napigilan ng fan-flying bandit na matigilan. Bagamat minamaliit ng elder ng pamilyang Yunside ang kalaban, si Francis ay mas nakakatakot kaysa sa una niyang naisip. Francis, halika at mamatay. Ang fan-flying bandit ay puno rin ng kumpiyansa habang hawak niya ang Watermoon God Peach fan. Matapos ang mapangwasak na pagkawala sa Transverse Water Stronghold, bumalik siya sa kanyang paksayon at matagumpay na napino ang Watermoon God Peach fan. Pagkatapos ay ginamit niya ang ilan sa mga mapagkukunan na nakuha niya sa Watermoon Treasury upang madagdagan ang kanyang lakas.
Sa puntong ito, lumingon si Francis at tumingin sa fan-flying bandit na nakangiti. Halatang hindi niya binaliwala ang fan-flying bandit. Gayunpaman, sa pananaw ni Francis, ang fan-flying bandit ang talagang pinakamadaling harapin. Ito ay dahil nakontrol niya ang emosyon at layunin ng fan-flying bandit. Ang fan-flying bandit ay kinasusuklaman si Francis pagkatapos ng pagkatalo noon at ang puot na iyon ay umabot sa antas kung saan ito ay naging isang pusong demonyo. Sa makatuwid, sigurado si Francis na susubukan ng fan-flying bandit na patayin siya anuman ang mangyari. Gayunpaman, hindi ginawa ni Francis ang gusto niya at sadyang iniiwasan siya. Ngunit nakuha niya ang kanyang atensyon sa parehong oras habang siya ay naniningil sa pamilya Yonside at pumatay ng isang elder. Ang pagpatay sa isang nakatatandang Yonside family ay hindi walang layunin, ito ay talagang isang napakahalagang hakbang ng plano ni Francis. Ito ay dahil mayroong ilang true human rank elder sa Yonside family at kailangan niyang pumatay ng kahit isa para maibsan ang pressure sa Iron Blood Religion Chapter 317. Francis, halika at mamatay. Sumigaw ang fan-flying bandit na may nakakalaso na hitsura sa kanyang mukha nang sa wakas ay naabutan niya si Francis. Naunawaan ni Francis ang Lightning Inheritance at may Yin Shadow Cloak kaya ang bilis niya ang pinakamagaling sa mga taong naruroon. Ang mga taong ang bilis ay maihahalin tulad sa kanya ay ang pinuno lamang ng pamilyang Yonside at ang fan-flying bandit. Bilang personal na disipulo ng Water Moon Pirate, ang fan-flying bandit ay napakabilis. Chapter Leader, ingat kayo, ang bandidong ito ay puno ng pandaraya. Dumating si Darcy matapos masugitan ng husto ang isang elder na true human rank ng kaaway at sinubukang tulungan si Francis. Ang pinakamahalagang gawain ni Darcy ay suportahan si Francis, kasama ang kanyang kaligtasan. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Ang lakas ni Darcy ay mas malakas kaysa sa naisip niya at halos hindi siya mas mahina kaysa kina Sandro at Mariel. Darcy, tumulong ka sa pagliligtas kay Teniente Chen, kaya ko na ang bandidong ito. Ang boses ni Francis ay naglakbay patungo sa mental energy area ni Darcy. Medyo nag-alinlangan si Darcy, ngunit umalangaw-ngaw ang boses ng chapter leader sa kanyang ulo at puno ng kaayusan. Okay. Tumalikod si Darcy at pumunta sa 100 Flower Chapter para iligtas si Mariel. Kung mailigtas nila siya, ang Iron Blood Religion Chapter ay magkakaroon ng isa pang tenyente at magkakaroon ng pagkakataong baguhin ang sitwasyon. Ang tanging problema ay mayroong isang true human rank at dalawang kalahating hakbang na true spirit realm cultivator na nagbabantay kay Mariel. Habang sinisingil ni Darcy ang isa pa, dumating ang isa pang eksperto sa true human rank para harangan siya. Ang pangunahing punto ng sitwasyon ay sa pagitan ni Francis at ng fan-flying bandit. Ang pinuno ng pamilyang bahagi ng yun ay pinigilan ni Sandro at ng kumpanya. Hinawakan ni Darcy at iba pa ang mga eksperto mula sa 100 Flower Chapter at sama-samang lumaban. Kasalukuyang balanse ang dalawang panig, ngunit ang kalaban ay mayroong fan-flying bandit na puno ng mga nakakatakot na pakulo. Kapag hindi na siya mapigilan ni Francis, magiging isang panig ang sitwasyon. Masyadong mataas ang pinsala ng fan-flying bandit sa mga normal na true human rank cultivator. Kahit isang tenyente ay nahuli. Sa sandaling ito, si Francis at ang fan-flying bandit ay parehong nagkatinginan at ang kanilang Chi of True Spirit ay naging mas siksik habang sila ay nagbigay ng pressure na naging dahilan upang hindi makalapit ang ibang nasa malapit. Ang iba pang mga eksperto mula sa ibang puwersa ay lihim na nanunood sa labanang ito. Fan-flying bandit, natalo ka sa akin noong nakaraan at nawalan ka ng braso. Hindi ka pa rin nagbabago. Sa pagkakataong ito, puputulin ko ang kabilang braso mo at lampoy ng iyong cultivation. Tumayo si Francis habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang kumikislap ang kanyang mga mata. Anong yabang? Ang 100 Flower Chapter, ang Yonside Family at ang Iron Blood Religion Chapter ay natigilan lahat. Mula sa kanilang pananaw, si Francis ang mas mahinang panig. Mula sa tono ni Francis, ang fan-flying bandit ay natalo sa kanya noon. Totoo ba ito o mali? Natalo ng bagong chapter leader ang fan-flying bandit at pinutol ang isang braso nito.
Marahil ay hindi totoo, si Francis ay nakalusot lamang sa True Spirit Realm, ibig sabihin bago siya ay nasa Ascended Realm. Hulaan ng tatlong puwersa. Nang marinig ang sinabi ni Francis, umungal ang Fan-Flying Bandit at napuno ang kanyang mukha ng hangarin na pagpatay. Ang araw na iyon sa Transverse Water Bay, kung saan natagpo niya ang kanyang pagkatalo, ay ang pinaka-nakakahiya na bagay sa kanyang buhay at sinabi ni Francis sa lahat. Nang makita ang ekspresyon ng Fan-Flying Bandit, nagulat ang lahat. Totoo ba talaga? Mamatay. Ang Fan-Flying Bandit ay napaungol habang siya ay sumabog. Ang Watermoon God Peach Fan sa kanyang kamay ay iwinagayway at lumikha ito ng mga nakakatakot na alon na tila tumitimbang ng milyon-milyong kilo at maaaring sirain ang anumang bagay na dadaanan nito. Ang Watermoon God Peach Fan ay, pagkatapos ng lahat, ang tanging nakakasakit na item ng Watermoon for Treasures at ang mga kakayahan nito sa pag-atake ay nakakasira. Maging ang mga nasa True Mystic rank ay maaantig ng gayong pag-atake. Ziu. Kumikislap ang figure ni Francis at ang Yin Shadow Cloak sa likod niya ay pumutok. Weng, Shua. Ang figure ni Francis ay naging tatlong figure. Ang tatlong figure na eksaktong kapareho ni Francis ay naging tatlong kidlat na tumungo patungo sa Fan-Flying Bandit. Ito ang nakatagong kakayahan sa Yin Shadow Cloak, ang Yin Shadow Doppelgangers. Ngayon na ang antas ng cultivation ni Francis ay sapat na, maaari niyang gamitin ang lihim na pamamaraan na ito ng Yin Shadow Cloak. Kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi makita kung alin ang tunay na Francis sa maikling panahon. Kayong lahat, mamatay. Kinawayan ng Fan-Flying Bandit ang kanyang fan at binalot ng mga alon ang tatlong Francis. Kahit na ang tatlong True Human Rank Cultivator ay mahihirapang maka-address ng ganap na hindi nasaktan. Boom! Boom! Dalawa sa Yin Shadow Doppelgangers ang agad na nawasak nang makalapit sila sa Fan-Flying Bandit habang ang pangatlong Francis ay naubusan ng range. Saan ka tumatakbo? Dinilaan ng Fan-Flying Bandit ang kanyang mga labi at mabilis na sumunod. Boom! Ang pangatlong Francis ay pinatay ng isang fan. Sa wakas ay napagtanto ng Fan-Flying Bandit na may mali. Sa kasalukuyang lakas ni Francis, tiyak na hindi siya papatayin ng isang fan. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang kanyang mga kalkulasyon at lakas. Sure! Isang asul na buhok na kabataang nakaupo sa isang lotus ang lumitaw ng wala saan. Hindi makakalimutan ng isa na ang Yin Shadow Cloak ni Francis ay may kapangyarihan ng invisibility. Nagkagulo ang mga tao at napahiyaw ang mga nakatataas na echelon mula sa tatlong puwersa. Direktang lalabanan ba ni Francis ang Fan-Flying Bandit? Siyempre hindi. Matapos ang 360 pagliko, agad niyang itinapon ang Fan-Flying Bandit at umaksyon patungo sa daang Flower Chapter. Target, iligtas si Mariel. Nang banggitin ni Francis kung paano niya natalo ang Fan-Flying Bandit noon at tila hawak niya ang tagumpay sa kanyang mga kamay, iyon ay para magpanggap na lalabanan niya ang Fan-Flying Bandit. Sinong mag-aakalang hindi talaga siya lalaban? Ang lahat ng ito ay nilikha para maitapon niya ang Fan-Flying Bandit. Francis versus Fan-Flying Bandit. Hindi siya masyadong tanga para gumawa ng isang bagay na walang pakinabang sa kanya. Hindi ito gaanong makakaapekto sa buong sitwasyon maliban kung matatalo niya ang Fan-Flying Bandit sa maikling panahon. Ngunit ang problema ay ang Fan-Flying Bandit ay isang beses na natalo ni Francis at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Ang parehong taktika ay hindi magtatagumpay ng 2 beses. Sa puntong ito, nagtagumpay si Francis sa pagtapon sa Fan-Flying Bandit habang umaarangkada siya sa grupo ng 100 Flower Chapter. Singsing ng kidlat. Boom! Ang mga ripples ng kidlat ay ipinadala mula sa katawan ni Francis at pumunta sa bawat direksyon. Ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm ay halos lahat ay pinatay. Sa tulong ni Francis, napalapit si Darcy kay Mariel. Ang plano ay nagtagumpay ng paunti-unti. Ang mga cultivator ng Iron Blood Religion Chapter ay tuwang-tuwa at puno ng pag-asa. Kung lalapit ka ng isang hakbang, papatayin ko siya. Inabot ng True Human Rank Expert mula sa 100 Flower Chapter at kinapitin ang leeg ni Mariel.
Tumigil ang mga yabag ni Darcy. Hindi niya alam kung itutuloy o atres. Francis, hindi ka magtatagumpay. Sumakay ang fan-flying bandit mula sa likuran. Kinakalkula ni Francis ang oras at distansya pagkatapos ay inutusan si Darcy, ay charge at iligtas siya. Ito. Medyo nag-alinlangan si Darcy, ngunit ito ay utos ni Francis kaya kinailangan niyang umakbay kay Mariel. Nagbago ang mga ekspresyon ng maraming matataas na echelon mula sa Iron Blood Religion chapter, wala bang pakialam ang pinuno ng chapter sa buhay ng tinyente. Isang kaaway sa True Human rank ang humahawak sa buhay ni Mariel. Kung sapilitin silang papasok, tiyak na papatayin niya si Mariel. Dito na ba ako mamamatay? Napaka-emotionless nitong bagong chapter leader. Isang paitang lumitaw sa bibig ni Mariel habang siya ay puno ng kalungkutan. Ang malamig na utos ni Francis ay halos magpalamig sa puso ng mga miyembro ng Iron Blood Religion. Tanging ang fan-flying bandit lang ang tila biglang may naalala at ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago, patayin ang babaeng iyon. Nakipag-away siya kay Francis noon at alam niya kung gaano kaitikot ang kabataang ito. Gayunpaman, huli na ang kanyang babala. Si Francis ay nakatayo sa three-flowered treasured lotus at ang kanyang malabong asul na kaliwang mata ay parang walang limitasyong malamig na lawa. Pinuno ng malamig na layunin ang mundo ng enerhiya ng pag-iisip. Ang True Human rank na may hawak kay Mariel ay suminok nang tumingin siya sa mata ni Francis. Kaagad pagkatapos, naramdaman niya ang kaliwang mata ni Francis na naging malamig na kalaliman na bumabalot sa kanyang kamalayan. Matapos maabot ang True Spirit Realm, ang kapangyarihan ng spiritual eye ng Diyos ay tumaas ng malaki. Flop! Ang True Human rank expert na may hawak kay Mariel ay bumagsak sa lupa na basang-basa sa pawis at nakaramdam ng pagod. Puno ng gulat at takot ang kanyang mga mata. Ni hindi niya maiangat ang katawan niya. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat. Ang nakita lang nila ay ang sulyap ni Francis sa True Human rank expert at ginawa nitong gumuho ang huli. Kaagad na sinundan iyon, ang dalawang kalahating hakbang na True Spirit Realm Cultivator sa tabi ni Mariel ay nahimatay. Nakakatakot ang bloodline ng mata. Huminga ng malamig ang pinuno ng pamilya ng Yunside. Si Sandro, Elder Garrison at ang iba pang matataas na echelon ng Iron Blood Religion chapter ay nataranta. Dahil ang taong nasajep, si Mariel ay nanginginig ng nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ba ang bloodline ng chapter leader? Saglit na natulala si Darcy bago siya nag-react at matagumpay na nailigtas si Mariel. Hua! Ang mga miyembro ng Iron Blood Religion ay nag-react at nag-shoot sa tuwa. Kapag nailigtas si Mariel, magbabago ang sitwasyon. Ang pagpasok ni Francis sa labanan at ang pagpatay sa isang True Human rank, ang pagtapon sa fan-flying bandit at ang pagliligtas kay Mariel ay nakahinga lang siya ng 10. Nangangahulugan ito na sa loob ng 10 paghinga, binago ni Francis ang kinalabasan. Francis, walang saysay na iligtas mo siya. Nalisan siya ng aking sky soften ng collapsing powder. Wala siyang anumang lakas sa pakikipaglaban sa loob ng 3 araw at lahat ng buto niya ay magiging putik. Ang tawa ng fan-flying bandit ay nagulat sa lahat ng naruroon. Nahuli niya si Mariel ngunit nag-iwan ng isa pang trick kung sakali. Sky soften ng collapsing powder. Mula sa isip ni Francis ay lumabas ang impormasyon tungkol dito mula sa Mystic Flower Treasured Bible. Ang Mystic Flower Treasured Bible ay naglalaman ng asensya ng Wicked Path at ang buong 100 Flower chapter. May kumuha sa akin ng laway ng makamandag na gagamba, batong-bato ng squiggly na orasan, ihi ng kabayo, at 10 ice element na espiritual na table task. Utos ni Francis. Naiintindihan mo, chapter leader. Kahit na hindi naiintindihan ng mga miyembro ng Iron Blood Religion, pumunta pa rin sila ayon sa chapter leader. Gayunpaman, habang nag-uutos si Francis, nagbago ang ekspresyon ng fan-flying bandit. Paano ito posible? Paano mo malalaman ang panlunas sa sky soften ng collapsing powder? Ito ay isang sikreto na hindi sinasabi ng 100 Flower chapter kahit kanino. Sa loob ng 10 paghinga, lahat ng miyembro ng Iron Blood Religion ay nakalap ng mga karaniwang bagay.
Ang makamandag na laway ng gagamba, nagpapalamig na tableta ng yelo, kumakabit na bato ng orasan at iba pang karaniwang nakikitang mga bagay ay inilagay sa ihi ng kabayo at inihagis kay Mariel. Naramdaman ni Mariel na ang kanyang lumambat na katawan ay naging mas malakas at siya ay labis na natuwa. Sa sandaling ito, si Francis ay nahaharap sa pag-atake ng galit na fan-flying bandit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.